Good day po sa inyo, sir, and sa lahat pa ng makakapanood nito. First of all, ako nga pala si Alec Baramil, second year, taking Bachelor of Science in Social Work at Cotabato State University. So, ngayon, ang aking tatalakayin na topic ay isa sa mga importanteng principle ng social work na hindi dapat natin makalimutan kahit saan man tayo na lugar, or kahit saan man tayo magtrabaho, or kahit sino pa ang ating kaharap na mga individual, no? Family, or ng isang community. Ito ay ang non-judgmental attitude. Unang-una dito, what was your initial understanding of the topic? Sa tanong na ano ang pagkakaunawa ko dito sa topic na non-judgmental attitude, unang-una ay ang wag agad manghusga. Pangalawa, ibigay ang respeto. Pangatlo ay para sa akin ay pagtanggap. Wag natin agad husgahan ng isang tao base sa kanilang sarili or base sa nangyari sa kanila. Kesyo, minsan yung ibang tao iniisip nila, no, kapag may na-rep na babae, sinasabi nila, ginijudge nila, kesyo kaya ka na-rep dahil pag-alagala ka sa gabi, or dahil maiksi ka manoot ng damit. Kaya agad nila ginijudge yung isang tao, no? Instead ay dapat muna nilang irespeto yung tao na victim of abuse, no? Irespeto na lang muna yun sila, at tanggapin na lang muna yung nangyari sa kanila. Kasi nangyari na yung nangyari. Ang unang dapat na gawin ay paano matulungan ang tao na yon. Ito ang pagkakaunawa ko sa non-judgmental attitude. Pangalawa, ang tanong na how does the topic connect to your personal experience or belief, no? Sa personal experience ko, no, wala pa naman akong natatandaan na may ginjudge ako na isang individual, isang tao base sa kanilang nagawa or base sa kanilang sarili, or even ako, wala din akong matandaan na may nag-judge sa akin. Hindi ko lang matandaan, no? Hindi ko lang matandaan. Wala din akong matandaan na merong nag-judge sa akin. Pero sa personal belief ko, no? Naniniwala ako na ang pag-judge ay hindi mabuti sa isang tao, no? Hindi mabuti ang pag-judge sa isang tao base sa kanilang sarili or base sa personality ng isang tao. Kasi maaaring meron tayong hindi alam na istorya sa tao na yun na ginijudge natin, no? Kaya minsan dahil nag-judge tayo ay lalo tayong nahihirapan kunin ang loob ng tao na yun na ginijudge natin, no? Sa pangatlo, sa tanong na can you relate the topic to any real world situations or current events, no? I-relate natin sa situation natin ngayon, current situation natin ngayon dito sa Maguindanao ang question na ito. Kasi marami tayong naririnig, or meron tayong naririnig na mga tao na nagsasabing yung mga tao dito sa Maguindanao ay wala masyadong educated,
wala masyadong nag-aaral, wala masyadong nakapagtapos, hindi sila masisipag, no? Meron tayong naririnig na mga ganyan na salita. Pero ang hindi alam ng mga tao na yun na nagsasalita ng ganun ay hindi nila alam ang situation, no? Marami ding gustong makapagtapos ng mga tao dito sa lugar natin sa Maguindanao, no? Pero dahil sa conflict, no, parating may kaguluhan, ay hindi na nila nagagawang makapag-aral pa sa eskwelahan, or di kaya maabot pa nila ang kanilang mga pangarap na kurso. Yan yung diyan natin ma-relate ang pag-judge sa current situation natin sa kasalukuyan, no? Hindi dapat natin i-judge ang isang community or isang lugar, isang mga tao na hindi natin alam ang buong istorya. Kaya mas mabuti na kung balikan natin ang una ay irespeto na lang muna at tanggapin na lang muna na ganun yung mga situation. Sa pang-apat na tanong, no? What were the interesting or surprising things you learned about the topic? Actually, ang interesting talaga na naisip ko nung ma-discuss ang topic na ito about sa principle of social work, no? Lalong-lalo na itong non-judgmental attitude, ay kung paano ko talaga may i-apply sa aking sarili in the future. Kasi alam kong isa ito sa hindi dapat makalimutan ng worker or isang nagtatrabaho na wag natin dapat i-judge ang isang tao, no, base sa kanilang mismong sarili, no? Kasi hindi natin, yun nga, nasabi natin sa una na hindi natin alam ang istorya ng kani-kanilang buhay. Sa panglima na question, sabi dito, how have this insight impact your perspective or understanding, no? Sa totoo lang, ito talagang 7 principles of social work, such as principle of acceptance, principle of confidentiality, principle of client self-determination, principle of non-judgmental attitude, etc., no? Ay dinadahan-dahan ko na talaga itong i-apply sa aking sarili at sa aking mga nakakasalamuha. Pero itong non-judgmental attitude talaga ay ina-apply ko talaga ito kahit saan, kahit sinong tao. Di ko ginijudge ang tao base sa kanilang personality, base sa kanilang pananamit. Sabi nga sa isang kasabihan, saying, don't judge a book by its cover, no? Marami tayong nakikitang mga video na about sa pag-judge, no? Kaya mas mabuti na wag tayo agad-agad mag-judge sa nakikita natin, no? Kasi hindi natin kilala ang isang tao, hindi natin kilala ang personality ng isang tao, hindi natin alam ang istorya ng bawat isang individual. Yun ang last na tanong, no? Sana ay marami kayong natutunan sa konting presentasyon na ito about sa topic na napili ko na non-judgmental attitude, na isa sa mga importanteng principle ng isang social worker na kailangan niyang i-apply sa kanyang
mga kliyente. So, hanggang dito na lang. Sana ay marami din kayong natutunan at matutunan pa sa mga susunod na ating presentasyon, inshallah. Ako nga pala ulit si Ali Akbar Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.